Tangina, wala talaga, palubog talaga tong administrasyon ni Bongbong. Napapalibutan siya ng mga bobo. Talagang kailangan, mga tanga, yung mga nakapalibot sa kanya. Kasi pag matalino, nakahalatang bobo siya. Kailangan mas matalino siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. Eh kulang na lang, maging manika tong mga to dahil hindi na gumagamit ng utak eh. Si Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities, Cristina Frasco, matapos siyang alisin sa Department of Tourism. Walang delikadesa tong punyemas na ito, no? Mantakin mo, tinanggal ka. Tinanggal ka sa nandiyan ka pa rin sa administrasyon. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang, nagtanim ka na ng kamote eh. Utot ka naman eh. Tangina na kayo mag-asawa kayo, dapat nagtanim na lang kayo ng kamote dalawa, kaya nagtsuktsakan kayo hanggang mawalan kayo ng hininga. O wala kayong silbi sa bayan. First of all, the Secretary Frasco still have the trust given by the President. The President knows that she can perform. Ang inan to, kabobo talaga ng babae na to. He and she, anak ng tinapay ka. Pronouns lang, putang ina mo, hindi mo pa malaman, tapos kung makapagsalita ka dyan, kala mong galing-galing mo. He? Alam namin, mukhang lalaki si Frasco. Pero alam na rin namin na babae yan, so dapat yan she. Ang paggamit na lang ng pronouns, hindi pa marunong tong ulul na to eh. The task given to her as given by the President. The President knows that he can. Tangina ka, tanga ka. Bobo, grammar lang, hindi mo pa alam. Putang ina talaga, ganyang kabobo si Bongbong. Mantakin mo. Spokesperson niya, hindi marunong mag-Ingles. Spokesperson niya, elitista sila. Yung asawa niya, konyo, hindi marunong mag-Tagalog. Tapos ang kinuwang spokesperson, tanga sa Ingles. Tangina niya sa subject-verb agreement, hindi marunong. Magaling pa yung elementary dito eh. Sabi ko nga sa inyo, barok din ang English ko, pero putang ina, hindi ko ipagbebenta rito sa ulol na to eh. Kahit magbayad siya ng malaki, hindi ko bibenta yung English Carabao ko dyan eh. Can perform the task given to her as Presidential Advisor for... Advisor? Meron pang B&V syndrome, P&F, putang inang spokesperson na ito. Inuna pang ayusin yung damit kesa yung yung pronunciation niya. Sustainable and resilient. Anong sustainable? Ano sustainable na naman? Anak ng tokwa talaga tong babae na ito, kakadiri. Tanginang yan. Di ba? Kung ako yung press corps, nag-aral man ako Masscom, AB Economics, AB Mass Communication, putang ina, tas nakikita ko ganyan. Spokesperson. Vlogger na walang utak. Ilan yan. Madidiri ako talaga eh. Wag na kayo mag-aral. Utya, pwede pala maging spokesperson kahit na tunog walang pinag-aralan. Sustainable and Sustainable. Tanginan to, tanga. resilient communities. Sa ngayon, wala pa rin daw na pag-uusapang pangalak papalit kay Frasco sa DOT. Ilan pa sa trabaho ni Frasco sa kanyang panibagong posisyon ay ang koordinasyon ng local at national government agencies para masigurong protektado ang mga komunidad sa banta ng sakuna. At bantayang mabuti hindi lang ang development efforts ng pamahalaan, kundi ang mga kakulangan sa sustainability at resilience ng mga komunidad. Anak ng pucha. Department of Tourism. Naka-focus yan sa turismo. Yun na lang ang trabaho niya. Binigyan nyo pa ng maraming task. Yun na lang nag-iisang trabaho niya. Magpasok ng turista rito sa Pilipinas, hindi niya pa nagawa. Pucha, bibigyan mo pa ng mga ganito karaming task. Hindi niya magagawa yan. Putang ina niya. 3 araw daw yan pag nag-makeup eh. Tapos pag tinanggal niya yung makeup niya sa kapal ng makeup niya, mga 6 na araw. Puta, 9 na araw, makeup pa lang niya, inaasikaso niya. Paano niya magagawa ito? Kulay 1 linggo eh. Sa pag-aayos niya sa mukha niya dahil kailangan takpan niya yung mukhang mangkukulam niyang mukha eh. Tapos nilagay niyo pa rito, dami-dami niyo pang binibigay na trabaho, no ba kayo? Isa nga lang trabaho niya, magtawag ng turista, hindi niya pa nagawa, yan pa. Sa inauguration ng Mega World-led Mactan Expo, ang isa sa pinakamalaking venues ng ASEAN 2026, inamin ng Pangulo kung gaano kalayo pa ang Bongbong, ang payat mo na. Bongbong, magpahinga ka na. Kung gusto mo naman, para medyo ma-enjoy mo pa yung buhay mo. Umuwi ka na lang ng Ilocos. Tingnan mo, putang ina, hindi naman ganyan ang itsura mo nun. Mantakin mo, nakaw ka ng nakaw, tapos papayat ka rin ng papayat. Huwag ka magnakaw, tingnan mo, tataba ka. Gagaling yung mga sakit mo, maniwala ka. Sabi ko nga sa inyo, nakita ng mga mangkukulam sa Sikihor yung itsura nito ni Bongbong, puta, naglabasan ng kandila lahat eh. Puta, ilabas yung kandilang itim.
Bombong, ang payat mo na. Delikado na yan, sir. Kung ako sa'yo, tigil mo na yung mga kademonyuhan mo. Gumawa ka naman ng matino bago ka maglaho sa mundo. May balita pa naman ako. Na gusto na lang daw talaga, ginagawa daw nila lahat ng makakaya nila para matapos lang niya yung termino niya. Tapos bahala na pag natapos yung termino niya. Kasi wag lang daw siyang magkakasakit ngayon kasi pag nagkasakit siya ngayon, nalaman na sobrang lala ng sakit niya, nasa batas yun na pwede siyang palitan ni Inday Sara, patay. Kaya kailangan iraos na lang nila kay gumapang siya, wag siyang magpahalata para hindi umupo si Inday Sara dahil pag umupo si Inday Sara, putang ina, lahat ng mga ari-arian nito sigurado. Sigurado ako, putya, ubos yan. Tatakbuhin ang turismo ng Pilipinas dahil dapa ang tourism numbers ng bansa noong nakaraang taon. Dito sa pagbukas nitong Mactan Expo, our tourism industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyayari. And last year we only welcomed 6 million people. Just to give you a frame of reference, Thailand welcomes 30 million. Imaginin mo, 6 na milyon lang ang pumasok dito. Inimbita na, visa free na nila yung mga Chinese, ha? Visa free for 2 weeks ang mga Chinese dito pero hindi pa rin pumasok yung mga Chinese. 6 million, 30 million sa Thailand. Mas maganda Pilipinas sa Thailand. Mas mura dito sa Pilipinas, mas masarap pa pagkain. Pero bakit yung Thailand pinupuntahan? Paano? Kasalanan mo eh. Ikaw, yung mukha mo. Tayo na, miski ko, pagkising ko, yung mukha mo makikita ko, maaalibadbaran ako, imbis na matanggal stress ko, may stress ako eh. Huwag namin magpunta ng Pilipinas, sa ibang bansa na lang, di bali ng mahal, basta maayos. Kaysa pumunta kami dyan sa Pilipinas, putang ina niyan. Ganyan na itsura na nakawin nyo lang yung mga kikitain nyo sa amin, wag na uy. Di ba? Siya rin ang umamin. Akala ko ba, Claire Castro, maayos tayo. Yan na nga lang, Department of Tourism, dali-dali ng trabaho niya, hindi nyo pa nagawa na maayos. Paano nyo susolusyonan yung problema ng mga Pilipino? Yung problema sa pagmahal ng gasolina, pagtaas ng pamasahe, pagtataas ng basic commodity. Ito nga lang, turismo, hindi nyo nagawa. Yung pabahay mo na milyon-milyon pinangako mo, putangin na nyo, parang puro pako lang yung nabili nyo. Tourists every year. Kaya malaking nakakabuli natin. Tinanggal sa DOT si Frasco nito lang March 12. Pansamantala namang itinalaga bilang officer in charge si DOT Undersecretary Verna Buenso Queso. Para sa Ayan. Dinadali kayo. Gago kayo eh. Kayabang-yabang ninyo. Puchay na, ikaw Frasco, kung ako sa'yo, ano ka na? Umalis ka na. Magalit ka na. Paano? Walang ginagawa. Eto sinabi ni Amy Marcos dyan sa kapatid niya. Amy, pasok. Sige, kanain mo kapatid mo. Hindi daw magandang halimbawa ang mga opisyal na bumabiyahe abroad at nagsasaya habang naghihirap ang taong bayan. Yan ang banat ni Senadora Amy Marcos sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa ating bansa. Pero sino ba ang kanyang pinasasaringan? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinatitigil na ni Senador Amy Marcos ang tinagurian niyang asyong aksaya sa gobyerno. Sa panahon ngayon, dapat daw naghihigpit ng sinturon at kailangang pantay-pantay lahat. Banat ng senadora, nagawa pa raw ng opisyal na di niya pinangalanan na bumiyahe abroad at magpa-party sa kabila ng pinagdadaanan ngayon ng maraming Pinoy dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Yung mga asyong aksaya dyan, tumigil-tigil na. Talagang kinakailangan gawin yon. Pero yun nga, dapat pantay-pantay ang pagsisikip ng sinturon. Kasi yung ibang opisyal naman, kung saan-saan pa naglalakbay, kung saan-saan pa Kaya nga tinawag yung kapatid mong hindi Apo Lakay, Apo Lakbay. Hindi, siguro kailangan niya ng puntahan. Siyempre, kung huling huling biyahe niya na yan sa buhay niya, baka huling niya na yan, huling out of town niya na yan, ikaw naman. Siyempre, sasagad yan. Kung alam mo na malapit-lapit ka na, tayo na, sasagad ka talaga, Amy. pupunta, panay pa yung pa-party, palagay ko hindi naman magandang halimbawa yun. Kamakailan lang ay bumiyahe sa US ang kapatid ni Senator Amy na si PBBM para sa kanyang talumpati sa special plenary meeting ng UN General Assembly sa New York. Sino nga ba si asyong aksaya sa gobyerno na tinatukoy ng senadora? At bakit tila kapatid niya ang kanyang pinatutungkulan? Si asyong aksaya ay isang karakter na ginampanan ng yumao ng batikang aktor na si Chiquito. Nag-umpisa ito sa mga iginuguhit ng kilalang Pinoy cartoonist na si Larry Alcala noong dekada 70, panahon ng administrasyon ni Ferdinand E. Marcos. Para tuligsain ang magarbong pamumuhay ng unang pamilya sa kabila ng paghihirap ng maraming Pinoy. Ngayong nauulit umano ito, nanawagan si Senador Amy na gawin ang lahat ng pwedeng gawin para makatipid. Kabilang ang pagkonsidera ng carpooling,
hindi lang ng mga empleyado ng pribadong sektor kundi maging ng pamahalaan. Lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin na. Yung work from home, kailangan palawakin. Maliwanag na yung digital, napaka-importante. Yung carpooling, importante. Yung daylight saving time, ibalik na natin yan. Lahat yan nagawa na natin. Suportado naman daw niya ang Si Bongbong, ang payat. Ay na, konti na lang. Bongbong, bungo ka na. Hindi ka na Bongbong Marcos. Bungo Marcos ka na. Ayan, karma is a bitch. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Masyado kasi kayong mga gahaman eh. emergency powers para sa kapatid na Pangulo para mag-suspend o mabawasan ng excise tax sa langis. Ayun, nakita mo 91 pesos and 30 centavos yung gasolina. Kahit magbawas ka ng excise tax, putyang ina niyan, ang lalabas dyan, 2 piso, 3 piso lang makakaltas niya. Kung 91, putya 87 pesos pa rin. Ang mahal pa rin. Hindi pa rin enough. Oh, patay tayo dyan. Pero mga kumpanya ng langis lang daw ang makikinabang dito. Kaya muli niyang iginiit na tapyasin na rin ang VAT sa langis at itaas ang tax exemption ng mga manggagawa sa mga ganitong pambihirang panahon. Para sa Oh, dyan magaling si Pangulong Duterte kasi nung panahon niya, inayos niya, nagkaroon siya ng maraming mga tax reforms. Isa yan sa mga na experience natin na maganda ng panahon ni Pangulong Duterte, yung train law. Oo, yan, maganda yan. Kasi ako, nasa corporate ako during PR this time. I remember, kasi above minimum wage ang sweldo namin, yung take home namin halos dumoble. Dumoble halos yung take home namin dahil dun sa train law ni Pangulong Duterte. So